Hello, good morning. Ito po ang inyong lingkod. I-share ang DST number 1. Yan. Sige. OFW facts. Ano ba talaga ang dahilan bakit tayo nag-abroad mga OFW? Siyempre, unang-una para sa pamilya, para sa tuition fee ng ating mga mahal sa buhay. Medical, nila nanay, nila tatay, o kung sino mga mahal sa buhay natin nangangailangan nito. Bahay, syempre, gusto natin magkaroon ng pangarap na bahay, di ba? At syempre, itong pinakamahalaga, kailangan natin ng pera, kaya tayo nag-abroad. Pero, ito yung life stages na sinasabi. Napansin kasi natin sa unang taon, ito yung tinatawag natin na utang, bayad muna stage. Parang ito yung nagbabayad muna ng utang, maaaring si kabayan ay sinanla pa yung baka ni tatay at nangutang para lang makapag-abroad. So, normally sa unang taon talaga, nagbabayad muna ng utang ang isang OFW. Normal naman yon. Sa pangalawang taon, ang nakikita natin is medyo nakaluwag na siya, nabayaran niya na yung kanyang mga utang. Tumutulong naman siya ngayon, nagbibigay na siya ng tulong sa mga kamag-anak naman niya na medyo mas nangangailangan pa, no? So, nagpapadala, in short. Sa pangatlong taon, ang nakita naman natin, based on survey talaga, imbis na magkaroon na siya ng ambisyon, eto nakakatuwa pero nakakalungkot din, no? Kasi ito ay nagiging ambisyoso na ang ating mga kababayan. Totoo yan, ako medyo masakit pero totoo yun. Sa pang-apat na taon, ang nakita natin, nangungutang na siya kasi nga medyo baon na sa utang and nakikita natin na kinakapos na si kababayan, no? Sa pang-limang taon, gapang stage na. Nako, ito ang nakakatakot. Sa pang-limang taon, imbis na nakaipon na si OFW, nakabayan, gumagapang na sa dami ng utang at nababaon na. Nagkakatotoo talaga yan sa karamihan. Nakakalungkot, no? Kaya kung titignan mo siya, unang taon, utang bayad muna stage, tulong stage, pangatlong taon, ambisyoso stage, pang-apat, nangungutang stage, pang-lima, ito nakakatakot, gapang stage. Sana wag naman tayo makarating dyan. Pag titignan mo yung pinaka-ano niya, kahulugan niya ay utang talaga ang lumalabas, no? Yan, usog natin ng konti. Yan, para makita. Okay. Walang take two. OFW cycle. Ito kasi talagang nangyayari sa mga OFW, no? 11 months nagtrabaho, pero 1 month lang buhay milyonaryo. Alam niyo na yan, pag-uwi, no? Guilty tayo dyan. Lahat na ata, pinainom, lahat na is pag nag-birthday, kinumbidahan, lahat na ng kamag-anak, binigyan ng pasalubong, etc. etc. Break na natin yung cycle, kabayan. So, ito yung maaari natin gawin. Ito yung formula natin, no? Kung paano i-manage ang ating kinikita. Income, pagkasweldo natin, minus mo yung basic lang talaga. Ibig sabihin ng basic is yung kinakailangan ng talagang padala sa medical ni nanay, sa tuition, yun yung mga fix eh. Yung bayad sa mga bills, no? Tsaka yung mga basic natin, yung mga pagkain. Tapos, kung ano yung natira doon, yan yung savings natin dapat, no? So yan dapat inilalagay natin sa investment, which is in form of bahay nga or negosyo. Tsaka yung nagkakaroon ng pinakahuli natin yung expenses na natin. Kung ano man yung natira, hindi naman sinasabi na talikuran mo yung mga ginagawa mo. Let's say namamasyal ka or namimili, no? Pwede pa rin naman yun, pero make sure na yun yung natira talaga neto ng mga ating binawas. Paano tayo magsisimula? Ganito na siya kasimple. Sa halagang 630 reals or palagyan natin 21 reals per day, ay magkakaroon ka na ng sariling bahay, kabayan. Totoo po yan. Talagang kung ikaw ay magtatabi, madali pala ang magkaroon ng sariling pangarap nating bahay. Ano ba ang benepisyo? Pag meron kang sarili mong bahay, no? May sarili ka na pundan. Ito siya magiging disiplinado ka, magiging matured ka. So, imbis na kumain ka sa labas ng 2 ulam, 3 ulam, ngayon siguro, baka sa bahay ka na kumain, mas healthy pa. Nagiging secured ka kasi pag uwi mo, meron ka na pala, no? Yung tinagal sa abroad, talaga may napaglaanan ka. Reward and pride, syempre mas masarap mo yung umuwi na pag ikaw ay umuwi galing sa abroad for how many years, ano ba yung napundar mo? Gadget ba? Pasyal ba? Kain sa labas? Negosyo ba? O itong sinasabi nga natin na meron tayong sariling tahanan. And ang limitless opportunity kasi syempre yan ay maaari mo rin pagdating ng araw, ibenta, mas mahal yan. Parang negosyo na rin kasi siya Pwede mo rin parentahan kung sakali man. And talagang maganda yung napunta ng ating kinikita. Yan, maraming salamat po again. Yan, kita ulit tayo sa susunod na DST. Tuloy-tuloy lang kabayan, sugod sa tunay na kalayaan. See you!